Hey guys, what's up? Masyado nito delicate pag-usapan natin tong kabobohan ni Chua. No? From councilor to congressman. Ang laki nga naman talaga ng lip. Ang laki rin ng pagkakaiba. Yan. So, kung maalala nyo nga guys, no, very famous yung ano rito, itong part na to, na hindi daw nag-oath si VP Sara. Actually, may comment pa nga dito si ano, asan yun? Yan si Akop. Tingnan muna natin yung comment ni Akop. Sabi ni Romeo Akop dito, the Filipino people deserve honesty and openness from their leaders, especially when their actions are being scrutinized. Bakit kayo hindi mag-umpisa na kayo ang mas scrutinize? 'Di ba? Kasi karamihan sa inyo, putang ina, pa-tricycle lang before naging kongresista. Ngayon, naka-artista van na, no? Gaya ni Congresswoman Kimbo. Akala ko dyan sa hayop na yan, sobrang straight eh. Ngayon, questionable na yung pagiging diretso niya eh. Oh, sabi dito, dodging the oath gives the impression that the Vice President may not want the full truth to come out. No one is above the law and beyond the reach of truth. Transparency should never be optional for public official. 'Di ba? Sabi tuloy na nag-post dito si Mama Pia. The audacity of this man to preach about honesty and openness when they have yet to make public their MOOE after 2 years. Here we are still waiting for Congress to open their books. 'Di ba? Etong si Akop matanda na eh. Sir, sa tingin mo kung ikaw ba kunin ni Lord, no? Hindi natin alam kung kailan. At binasa sa iyo ni Lord itong sinabi mo. Ano sa tingin mo kaya ang isasagot mo? 'Di ba? Baka sabihin na lang sa ni San Pedro, o mali ka ng punta, doon ka sa impyerno. 'Di ba? Panoorin natin yung eksena nila tungkol diyan. We already took cognizance of the privileged speech of Congressman Valeriano. Then we are ready to proceed. But with respect to the motu proprio, we are still awaiting for the authority. So later na po muna yon. Wala pa po tayong authority from the Committee on Rules. In the meantime, may I request the COMSEC to administer the oath of the invited guests and the resource persons. Thank you, Your Honor. To all the resource persons invited, kindly stand up and raise your right hand, please. Representatives and resource persons from the Office of the Vice President, COA, and DBM po. Thank you, ma'am. Mr. Chair? Yes, the Honorable Yes, Vice when you President. sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules in aid of legislation? Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Ang ano po? Kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Lahat po considered as resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na, lahat po considered as resource person pa lang po. Ano sabi niya? Balikan natin. Hindi nga niya kaya sabihin ko.
naman kayo lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong Tiyan mo, hindi niya alam ko. Resource person pa lang kayo ngayon. tinatawag na lahat po considered as with resource person pa lang po. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Ito guys, no? Kanina, I attended one of my class. So, before ako nag-vlog. So, ito, yun. Sabi ng, yung dean namin, ano siya, he is a Marcos loyalist. During my interview, sinabi niya yun sa akin that he's a Marcos loyalist. Anyway, that's actually beside the point. The thing is, parang napahapyawan niya yung tungkol dito kay VP Sara na bakit daw ipipilit kay VP Sara na mag-oath hindi naman siya witness. Tama naman daw si VP Sara na hindi mag-oath. 'Di ba? Kasi nga, gaya niyan, galing nga sa kay Chua, she is considered as a resource person. And as a resource person, why do you need to make an oath? Ito galing na to sa sa din namin No, napakahabang experience niya sa pagiging abogado. I think 40 years somewhere there. Ang nag-oath lang daw is mga witnesses, hindi resource person. And come to think of it, these people are lawmakers. They couldn't even understand ano ba talaga yung difference ng isang resource person. At anong difference ng resource person sa isang witness? Kasi nga naman, as a witness, apply natin ng konting logic at saka common sense. As a witness, may mga bagay na kailangan mong sabihin talaga. 'Di ba? In terms of, kailangan totoo yung sinasabi mo, kaya ka pinapasworn. 'Di ba? Pinapasumpa, something like that. 'Di ba? Pinapa-oath. Na unlike with the resource person, so para kang subject matter expert. Nahihingang ka ng tawag dito, pwedeng opinion, no? Or pwedeng standpoint mo, no? Based on your expertise, pero hindi ka naman iniimbestigahan. Na unlike with witness, may pag-iimbestigang nangyayari. Diba? Yun yung pagkakasabi nung din namin. So basically, even without that, nasabi ko na rin sa vlog ko yesterday, na based sa pag-comply ni VP Sara, kinokonstru niya yung sariling policy ng HOR na hindi nila maintindihan. Na ginagawa nila one and the same ang isang witness at saka yung resource person. It was also explained by PGMA kung ano ba yung difference ng dalawa. And they cannot force VP Sara, no? Na mag-oath. So katawa-tawa rin naman talaga na pati yung mga kasama niya dyan, hindi ko alam, siguro out of takot na lang dyan sa mga kongresista na yan na baka i-contempt sila, no? Hindi sila makauwi ng bahay nila dahil may pinapagawa sila sa mga tao na hindi naman ginagawa, no? Na hindi magawa. Pag hindi magawa, hindi sila masunod, i-contempt nila. So pagka ginawa mo yon, malamang hindi ka makakauwi ng bahay. Alam niyo, maraming mga abogado pinagtatawanan na lang mga ginagawa ng senador natin at saka ng dyan sa loob ng House of Representatives. Puro daw ampaw. 'Di ba? Puro ampaw. Imagine niyo yung ginagastos ng House of Representatives at saka ng Senado sa mga ampaw na ginagawa nilang investigasyon. 'Di ba?
Hindi mo alam kung ano kina-crackdown nila eh. Hindi na nga daw alam ng House of Representatives kung yung ginagawa ba nila, no, is within their mandates pa ba. Kasi parang lumalabas yung investigasyon na ginagawa nila, dapat ginagawa na yan ng mga husgado at ng mga korte. And yet, sila ang gumagawa ng trabaho ng mga nasa loob ng korte. Ano, nakakatawa dyan sa lahat. Wala naman din silang power to do that. Kaya tuloy sabi ng mga abogadong nanonood sa kanila, putang ina, puro daw kaampawan ang ginagawa ng mga kongresista natin. Tapos magyayabang pa to si Dan Fernandez na wag daw makikinig kay Attorney Topacio, yung kliyente niya, si Ong. Diba? Nintay ko nga, challenge nga ni Attorney Topacio yan si Dan Fernandez eh. Sabi ko, gustong-gusto kong makita yan. Gustong-gusto kong mapanood ng pagdedebate na yan. Sa galing at talino lang, grabe si Attorney Topacio. Yan yung small but terrible eh. Tsaka nung na-meet ko yan, kinamayan ko yan, grabe yung grip niya. Talagang gentleman's grip. Ganyan na ganyan mag-grip yung yung mahigpit. Firm. Baga firm ang pagkakano niya yan. A very, yan yung tawag ng boss ko, gentleman's grip. When you do, sabihin na lang natin, agreement, verbal agreement with someone, and this person stretch out his hands para mag-handshake sa'yo. Pag may grip yan, magtiwala ka. Diba? Hindi mo kailangan ng mga kontrata sa kanya. No? But, pag yung grip niyan medyo questionable make sure that there is a document in place. Otherwise, kalaboso ka. Yun yung number 1 na inano sa akin ng boss ko. In-explain niya sa akin yung iba't ibang klase ng grip ng pag-handshake. Because he normally does that. Mahilig siyang mag-handshake sa mga tao, especially when closing a deal. Pag tumayo yan, tas kinamayan niya. Pag hinawakan niya ng dalawang kamay, ibig sabihin done deal. Ganyan. Pero pagka pagka hindi niya binigay pag hinawakan niya yung isa, di ba, gaganin niya. Tapos hindi niya hinawakan ng isang kamay niya, ibig sabihin, wala lang yun. Chika lang yun. Anyway, yun lang, no? Balik tayo dito sa nakakatawa lang. Sobrang nakakatawa lang na parang yung mga kongresista natin na gumagawa, mga lawmakers patawag sa kanila, no? Sarili nilang house rule, hindi nila maintindihan. Right into our fucking faces. Nakikita natin kung anong klase mga kongresista meron tayo. Na sana i-elevate naman natin, na sana yung mga nilalagay natin dyan, binoboto natin, hindi lang because of popularity, but because may alam talaga sila sa magiging trabaho nila. Ang nangyayari guys, siguro 3/4 or 70% na nasa loob ng Senado, ng buong Congress, no, upper and lower house, they don't know what they're doing. Ginagawa nilang training ground ang loob ng Kongreso. And for sure, even if magtagal na sila dyan, they're just after the money. Diba? Ako personally, nagulat nga ako sa expose ni VP Sara, no? Pag binigay pala sa iyo yung budget, no? Pag inapprove yung budget mo ng House of Representatives or ng Kongreso, imaginein mo, meron ka palang kailangan na ibalik sa kanila. Tapos pag nagkanda leche-leche, ikaw rin ang kawawa, no? Pag hindi mo napalabas yun sa COA. Kayo ba hindi kinikilabutan doon? Kayo ba hindi nyo natatanong na putang ina to mga to? Ito pala transaction na ginagawa nito mga hayop na to. Kaya tuloy yung mga budget na binibigay natin. Speaking of the flood control, ipagpasalamat na lang natin na hindi masyadong bumababa ang
yung mata ng bagyo dito sa Metro Manila. Otherwise, baka lubog na tayo. Ano nangyari dyan? Oh, hindi ko nga nabigyan ng reaction. So, sobrang busy ko. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin. Ito ba mga kongresista natin, alam pa ba kung anong kanilang ginagawa? O nandyan na lang yan dahil mag-a-approve lang yan ng mga budget taon-taon tapos mangungupit sa iba't ibang ahensya, gaya na lang ng sinasabi ni VP Sara. Ako, ang labanan ko dito, pag binuka mo bibig mo, dapat may resibo ka. At pag may resibo ka, pangalanan mo. Pag pinangalanan mo, maganda rin na magsampa ka na rin ng mga kaukulang kaso. Diba? Lalong-lalo na kung yan may plunder na involve or graft and corruption. Doon lang naman babagsak lahat yan, guys. Diba? So, paano? I'll see you in the next video. Bye, guys!